Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, tutuloy natin yung Fatawa Ramadaniya ni Sheikh bin Baz rahimahullah. So ngayon, yung naputol natin kahapon yung payo niya para sa pagsalubong sa buwan ng Ramadan. At nabanggit niya yung napakaraming mga hadith, mashallah, tungkol sa kainaman ng Ramadan. Si sumunod na banggit, idha kana sawmu yawmi ahadukum fala yarfuth wala yaskhub. Sa araw ng pag-aayuno ng sino man sa inyo ay hindi siya marapat na gagawa o magsasalita ng mga walang katuturan. Fa insabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imruun saimun. Kung salimbawang siya ay mumurahin o aawayin, ang marapat niyang sabihin, ako ay tao na nag-aayuno. So, maaaring ito ay sasabihin niya dun sa tao na nanggugulo sa kanya o maaaring sabihin niya sa kanyang sarili bilang paalala, insyaallah. Ngayon nga may kinalaman dito sa panghadith, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Sino man ang hindi niya iwan ang mga maling pananalita at ang mga gawain na masasama, si Allah ay walang pangangailangan na iwan niya ang kanyang pagkain at inumin. Kasi ang mga bagay na ito, yung mga kasinungalingan at maling pananalita at iba pang maling gawain, haram ito kahit hindi Ramadan. Ang pagkain at inumin sa Ramadan lang haram, sa araw ng Ramadan pa nga. Pero lahat ng ito haram sa iba pang mga panahon. Ibig sabihin, mas haram, mas ipinagbabawal sa Ramadan. At ibig sabihin nito, walang pangangailangan si Allah na iwan niya ang kanyang pagkain at inumin. Ibig sabihin, maaring mangangahulugan na mawawalang saysay ang kanyang pag-aayuno. Mawawalang saysay ang kanyang pag-aayuno o mababawasan ang kanyang gantimpala waliyadu billah. Ba't ngayon lang kayo? Nag-iftar kayo? Ha? Kumain? Ano, iftar yun? Akala ko nag-fasting na kayo, so sabay kayo sa Saudi. Yung Saudi ngayon sila, ngayon sila fasting. Nakita nila yung buwan kagabi. Kasi malaki nga naman talaga yung diferensya ng oras natin. 5 hours. So kung halimbawang kagabi, sa atin, di ba, sa oras natin, hindi pa sumisikat talaga yung buwan. Kung halimbawa man yun ang dahilan na sinasample ko lang, maaaring mangyayari kasi nauna tayo sa Saudi Arabia ng 5 hours, maaaring nangyari hindi pa sumisikat sa atin yung buwan, pero sa kanila sa oras nila, na dumating na yung kumbaga oras ng kanilang moon sighting, nakita nila kasi sumikat na yung buwan. Kaya hindi talaga pwedeng sasabay ang Pilipinas sa Saudi Arabia ng moon sighting. Anyway, may kakayanan naman talaga tayo na mag-moon sighting sa sarili natin. Liban na nga lang sa usapin ng Dhul Hijjah at ng Idul Adha. Nasasabay talaga tayo sa kanilang moon sighting, inshallah, dahil yun ay pangkalahatan, universal na pagtitipon para sa Hajj. Kaya susunod tayo sa kanilang moon sighting, inshallah. So, yung sinabi ni Sheikh rahimahullah, nang lahat ng kanyang mga sinabi na ito, al-wasiyatu li jami'il muslimina an yattaqullaha wa an yahfadu sawmahum, na ang payo daw niya sa lahat ng mga Muslim, ang katakutan nila si Allah at pangalagaan nila ang kanilang pag-aayuno. Wa yasununahu min jami'il ma'asi, at marapat sila na kumbaga mangingilag sa lahat ng uri ng pagsuway kay Allah.
O yushra' lahum al-ijtihadu bil khairat. Isinabatas sa lahat ng mga Muslim, payo ni Sheikh rahimahullah, na magsikap sila sa lahat ng kabutihan sa Ramadan. Ang Ramadan hindi nga lang fasting. Na yun nga nangyayari sa mga tao, dahil akala nila fasting lang ang Ramadan, matutulog sila maghapon para lang mairaos yung araw na hindi sila nga kumain o uminom at hindi sila maiinip, na hindi sila kumakain at umiinom. So natutulog lang sila maghapon. So napakaraming kabutihan ang namimiss nila. Kumbaga yung nalalampasan nila o nalalaktawan nila. Hindi ko sila sabi na masama matulog. Minsan, kung masama lang din naman yung gagawin mo, halimbawa, si Rashid, sa halip na maglalaro siya, Mobile Legends, so matulog ka na lang, kaysa naman nagmo-Mobile Legends ka. Pero syempre, samantalahin natin yung pagkakataon na makagawa ng mabuti, insyaallah. May kasabihan nga ang pagtulog ng masamang tao ay biyaya. Pero hindi rin Kasi maaaring yung masamang tao, kahit tulog yun, nakakapinsala. Kasi meron siyang may paraan siya para mapagpatuloy yung kanyang pinsala. Yung iba nga, namatay na, pero patuloy pa rin na nakakapaminsala. Kasi iniwan niya yung kanyang mga tauhan at iba pang mga tao na may kinalaman sa kanya na mapaminsala. So nga, marapat din sa kanila ang magsikap doon nga sa al-musabaqatu ila ta'ati minas sadaqati wal ikthari min qira'atil Qur'an wat tasbih wat tahlil wat tahmid wat takbir wal istighfar. Marapat silang magmadali sa lahat ng uri ng pagsunod, katulad ng pagbibigay ng sadaqa, pagpaparami ng pagbasa ng Quran, pagtatasbih, anong tasbih? Pagsabi ng subhanallah, tahlil, pagsabi ng la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, istighfar, astagfirullah. Sa lahat ng ito ay mainam sa lahat ng panahon, pero pinakamainam sa Ramadan, inshallah. Hada syahrul Quran. Ang Ramadan ay buwan ng Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Ang buwan ng Ramadan na siyang ipinahayag dito ang Quran. May singit ko nga pala. Itong aya na ito, sinasabi ng mga scholar sa tafsir na ang tinutukoy dito na pagkakababa ng Quran ay pagbaba mula sa Lawhul Mahfud patungo sa Sama'ud Dunya. At mula sa Sama'ud Dunya, bumaba ang Quran dahan-dahan ng 23 years kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually, may ibang mga scholar na ang kanilang pananaw na yung pagtatagpo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at Jibril alaihi salam, hindi sa Ramadan nangyari. Hindi sa Ramadan nangyari. Bagkus sa isa-iba pang mga buwan. Pero yung pangunahing tafsir dito na ang Quran ay binaba sa Ramadan, binaba ito mula sa Lawhul Mahfud patungo sa Sama'ud Dunya. So nga, yushra' lil mu'minina al-ijtihadu fi qira'atil Quran bit-tadabburi wat ta'akkuli laylan wa naharan. Isinabatas sa mga mananampalataya ang pagsisikap sa pagbasa ng Quran nang merong pagmumuni-muni at merong pagninilay-nilay sa kahulugan nito lalo na at kung paano ito mailalapat, paano ang mga aral nito ay mailalapat sa kanyang buhay sa gabi at araw. Sa gabi at araw. Kaya nga mainam na yung tao marunong magbasa ng Quran at nakakaintindi ng Arabic inshallah para pinakamahusay niyang maisa sa katuparan ang dakilang pagsamba na ito sa Ramadan. Ang dakilang pagsamba na ito sa Ramadan. Minamalit lang ito ng mga tao Kala nila, kumbaga, yung Quran, pagbasa ng Quran, isang specialist o specialized. Kala nila ito ay isang specialized na subject. Pero hindi Dapat nga ito bare minimum na dapat nakatangian ng bawat Muslim. At least marunong bumasa ng Quran. Siyempre, mas mataas na antas yung nakakaunawa ng Quran sa pamagitan ng pag-unawa sa wikang Arabic. Ang Arabic hindi natin pinag-aaralan para magiging Arabo tayo o makikipag-usap tayo sa Arabo. Hingi tayo ng sadaka, hingi tayong pera. Hindi.
Ang Arabic pinag-aaralan natin siyempre para maunawaan ang Quran. Nang sa gayon kapag binabasa natin, naintindihan natin ang kahulugan ng binabasa natin at mapagmumuni-munihan natin, inshallah. Kaya nga, sinabi ko, yung mga hindi marunong mag-Arabic, so maaring tanungin na nila sa imam kung ano yung babasahin para sa tarawih. Nang sa gayon, pwede sila magbasa ng advance, inshallah. Nang sa gayon, may idea sila kung ano binabasa ng imam. Bakit natitigilan yung imam sa pagbasa? Bakit siya naiiyak o ano pa mang nangyayari sa kanyang pagbasa? Sa gayon, ganun din. Siya mismo, halimbawa, madadaanan yung mga aya na yon kahit hindi niya totally naiintindihan, may idea siya kung ano ba yung binasa. Alhamdulillah. Halimbawa, mamaya, yung umpisa ng Suratul Baqarah. Ang umpisa ng Suratul Baqarah, tungkol sa mga mananampalataya, tungkol sa kuffar, tungkol sa mga munafik, tungkol sa kasaysayan ni Adam at ni Iblis, tungkol kay Musa alayhis salam. So yun yung buod nung mga aya na bababasa mamaya, inshallah. Kasi yung katulad ng, kailan ba natin sinimulan yun? 2023? Na kada raka'a 2 page. Kasi sa ganung paraan, inshallah, matatapos natin yung Quran. Either 29 days man ang Ramadan o 30 days, tapos natin ang Quran sa Tarawih at Tahajjud inshallah. Kasi kung 29 days ang Ramadan, tapos na natin yun actually. Ngayon kung magiging 30 days ang Ramadan, babalik lang tayo sa Baqarah. Kaya anumang mangyari, 29 o 30 days ang Ramadan this year, tapos natin ang Quran inshallah sa ganoong paraan, inshallah. Anyway, konti lang yung madadagdag sa oras eh. Kasi kadalasan ng mga masjid, ang ginagawa nila, 1 page per raka'a. Yung iba nga, tipid talaga, kalahating page. Kaya madali silang natatapos. Tayo, konti lang yung nadagdag eh. Dati yung tig 1 page tayo, parang mga 30 minutes mahigit, hanggang 40 minutes. Ngayon, mga 1 hour, ganun, more or less. Konti lang yung madadagdag. So, konting sakripisyo na idadagdag, pero natapos naman natin ang Quran. Alhamdulillah. Nga hada syahrul Quran, ito ay buwan ng Quran. Wa yustahabbu lirrajali wan nisa'i al-iktharu min qira'atil Quran laylan wa naharan. Nga mustahab sa buwan na ito ng Quran para sa kalalakihan at kababaihan ng pagpaparami ng pagbasa ng Quran sa araw at gabi. Kullu harfin bihasanatin, na inaalala niya na para sa kanya sa bawat letra ng Quran na kanyang babasahin, meron itong hasana, meron itong 1 gantimpala. Wal hasanatu bi asyari amthalihat, maaring ang 1 gantimpala na ito o 1 hasana ay madodoble pa ng hanggang 10 ulit. Ma'al hadri min jami'is sayyiati wal ma'asi. Siyempre, habang nagbabasa siya ng Quran, mas malapit siya kay Allah, di ba? Ibig sabihin, sa mga panahon na hindi siya nagbabasa ng Quran, pangingalagan niya ang lahat ng mga kasalanan at pagsuway kay Allah. Ma'at tawasi bil haqq, na kaugnay din dito siyempre ang pagpapayuhan ng mga mananampalataya sa isa't isa sa katotohanan. Kasi kung nagpapakamatuwid ang mananampalataya, hindi lang naman yung sarili niya ang gusto niyang maging matuwid. Dapat magiging matuwid din ang iba, kaya magpapayuhan tayo. Maninindigan tayo sa katotohanan, insyaallah. Matanaso wal amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkar. Pagpapayuhan at pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal sa kasamaan, hada syahrun adim, tadaafa fihi al-a'malu wa tuaddamu fihi as-sayyi'at. Nabanggit ko na ito kanina. Ang dakilang buwan na ito, nadodoble dito ang gantimpala ng mabubuting gawain. Pero siyempre, lumalaki rin ang pananagutan sa masasamang gawain na ginagawa dito. Dahil sa kadakilaan ng buwan na ito. Malaki ang reward, pero malaki rin ang pananagutan. Kasi
Malaki ang reward dahil dinadakila natin ang kabanalan ng buwan na ito sa pamagitan ng paggawa ng kabutihan. At ang paggawa naman ng kasamaan ay mas malaki ang pananagutan dahil nga banal ang buwan na ito. Dahil banal ang buwan na ito. Hindi siya kasama doon sa Ashhurul Hurum, di ba? Pero siyempre kinikilala natin ang buwan ng Ramadan bilang banal na buwan dahil sa kadakilaan ng buwan na ito. Falwajibu alal mu'mini ay yajtahida fi adai ma faradallahu alayh. Yun nga, kung pinagsusumikapan natin ang mga sunna na gawain sa Ramadan, katulad ng pagbasa ng Quran, mas dapat natin na pagsumikapan ang pagsasakatuparan sa mga inobliga ni Allah sa mananampalataya. Kung ang sunna pinagsusumikapan, tarawih, halimbawa, pagbasa ng Quran, tahajjud, lalo naman yung salatul fajr. At syempre yung pag-aayuno. So mas pinagsisikapan dapat ng tao ang mga obligadong gawain. Wa an yahdara ma harramallahu alayhi. Paulit-ulit binabanggit ito ni Sheikh na pangilagan ng tao ang ipinagbawal ni Allah, lalong-lalo na sa Ramadan. Kasi nga, yun nga, problema sa mga tao, nagsisikap silang gumawa ng mabuti, pero hindi sila nagsisikap na umiwas sa pinagbabawal. Pero dapat pareho. Gumagawa tayo ng mabuti, inshallah, para makapasok sa paraiso. Eh, syempre, umiiwas din tayo sa masama nang sa gayon na hindi tayo makapasok sa impyerno. Balanse, dapat. Hindi yung iniisip mo na porke marami ka ng ginawang mabuti, meron ka ng lisensya na gumawa ng masama. Yan ang isa sa mga talbis, iblis, yung mga panlilinlang ni Satanas. Na itinatanim ni Satanas sa tao na porke marami siyang mabuting nagawa, ay meron na siyang moral license na gumawa ng masama. Naisip niya, ngayon lang naman ako susuway tagal-tagal ko sumusunod kay Allah, ngayon lang ako susuway, pagbigyan niyo na ako. Hindi pwede. Hindi pwedeng ganun ang kanyang iisipin. Maling mindset yun. Satanas mindset yun, hindi yun, kumbaga, di ba iniisip ng tao, di ba, napagod siya sa trabaho, magre-relax muna siya. Magbabakasyon. Pero sa Islam, walang ganito sa mga gawaing pagsamba o gawaing mabubuti na magbabakasyon ka sa paggawa ng mabuti. Napagod na ako, sabihin mo, napagod na ako kakagawa ng mabuti. Magbabakasyon muna ako, papahinga muna ako sa pamagitan ng paggawa ng masama. Hindi pwede yun. Hindi pwede yung ganun. Satanas mindset yun, hindi yun pahinga, kumbaga. Yun nga, wa antakuna inayatuhu fi Ramadan a'damu wa akbar. Dahil nga, marapat na ang kanyang pagpapahalaga sa Ramadan ay mas maging dakila at mas matindi, inshallah. Kama yashra'u lahu al-ijtihadu fi a'malil khairi minas sadaqati wa iyadatil marid wa ittiba'ul janais wa silatur rahim wa kathratil qiraati wa kathratil dhikri wa tasbihi wa tahlili wal istighfar kathratud du'a ila ghairi dalika min wujuhil khairi yarju thawaballah wa yakhsha ikabahu. So dito sa payo ni Sheikh rahimahullah, ano ito ang naalala ko rito, lecture niya ito, tapos live niya ito na sinagot, tapos ito yung transcript ng kanyang lecture. Meron nagtanong, ito yung naging kanyang sagot. At meron nga siya mga paulit-ulit nga na sinasabi. Pagbasa ng Quran, tapos yung paggawa ng mabuti, pag-iwas sa masama, at pagpaparami ng mabubuting gawain. Tama lang naman na ulit-ulitin na mabanggit niya yun, alhamdulillah. Hindi ito sa pagiging redundant, kumbaga. Sa atin kasi, sa kultura natin, kung paulit-ulit sinasabi isang bagay, para sa atin, di ba, redundant. Halimbawa, gagawa ka ng article, may mga paulit-ulit kang sinabi, kisa ng teacher yun, sasabihin niya redundant. Sa Arabic, hindi magkakaiba kasi talaga yung kultura ng iba't ibang wika, sa totoo lang. Halimbawa sa Japanese, kung titingnan ninyo yung mga poster nila, ang daming nakasulat na puro Japanese characters. Yung isang produkto, halimbawa, Coca-Cola. Tingnan mo yung poster ng mga Amerikano at poster ng mga Hapon.
Yung mga Hapon, ang daming nakasulat. Kasi sa kanila, okay lang sa kanila yung marami kang sasabihin. Mas gusto nga nila yun para mas malinaw. Ganun sila kametikuloso. Kaya yung poster nila ng Coca-Cola na yun, nandun nilalaman lahat ng gusto nilang malaman ng tao tungkol sa Coca-Cola, walang problema. Pero yung mga Amerikano, pag gumawa ng poster ng Coca-Cola, yun lang, Coke lang nakasulat, tapos bote, tapos na. Sa Arabic naman, walang problema yung paulit-ulit. Kaya nga ang Quran ganun Tayong mga, kumbaga, hindi naman tayo Arabo, di ba? Babasahin natin yung Quran, tapos mapansin natin paulit-ulit, ba't nabanggit na naman dito yung kwento ni Musa? Nabanggit na to doon sa ibang chapter, di ba? Sasabihin natin. Pero walang problema doon. Ganun ang Arabic. At syempre, ganun nais ni Allah na ipahayag ang Quran. So ganito rin nagsasalita si Sheikh bin Baz, rahimahullah, bilang Arabo. Kumbaga, naulit-ulit niya yung mga bagay-bagay na nasabi na niya kanina. Kasi mahalaga. Kasi importante. Sabi niya, dito sa kakabasa lang natin, sabi niya marapat na magsikap sa paggawa ng mabuti. Katulad ng sadaka, pagdalaw sa may sakit, pagsama sa janaza, pagdalo sa janaza, pagdurugtong sa pagkakamag-anakan, pagpaparami ng pagbasa. Yung pagbasa dito, syempre, pagbasa ng Quran, primarily yung tinutukoy dito. Pagpaparami ng dhikr, tasbih, tahlil, istighfar, at pagpaparami ng dua, at iba pang mga mabubuting gawain na hinahangad ng tao sa pamagitan ng mga ito ang gantimpala ni Allah, at sa pamagitan ng mga ito ay kinatatakutan niya ang parusa ni Allah. So nga kapag ang tao abala sa pagsunod kay Allah, ibig sabihin, abala siya sa paghahangad ng gantimpala ni Allah, at kaya siya ganoon kasi natatakot siya sa parusa ni Allah. At nga sinabi ni Sheikh rahimahullah, Nas'alullaha an yuhaffikal muslimina lima yurdihi. Inihiling natin kay Allah na gabayan ni Allah ang mga Muslim tungo sa mga bagay na kalulugdan niya o magiging dahilan na kalulugdan niya sila. Wa nas'alullaha an yuballigana wa jami'al muslimina siyamahu wa qiyamuhu imanan wa ihtisaba. At hinihiling natin kay Allah na magawa ng mga Muslim ang mga pag-aayuno at qiyam ng may pananampalataya at pag-asa sa gantimpala. Wa nas'alullaha an yamnahana wa jami'al muslimin fi kulli makanin al-fiqhu fid din wal istiqamatu alayhi. Hinihiling natin kay Allah para sa lahat ng mga Muslim ang pag-unawa sa relihiyon, na bigyan nawa sila ni Allah ng pag-unawa sa relihiyon at bigyan nawa sila ng katatagan na magiging matuwid sila sa relihiyon. Wassalamatu min asbabi gadabillahi wa ikabihi. At sila ay maging ligtas nawa sa mga dahilan ng galit at parusa ni Allah. Kama as'aluhu subhana an yuwaffika jami'a walatil muslimin. Katulad na kung paanong hinihiling ko kay Allah, nagabayan niya ang mga pinuno ng mga Muslim. So yun nga, mainam ang magdudua para sa mga pinuno. Mainam ang magdua para sa mga pinuno. Kahit piling natin wala ng pag-asa yun, mainam pa rin magdua para sa kanila. Nas'alullah an yuwaffika jami'a walatil amril muslimin. Naulit. Sabi niya, humihiling tayo kay Allah, nagabayan niya ang lahat ng pinuno ng mga Muslim. Nas'alullah an yuwaffika jami'i umara'ul muslimin. Pangatlong beses na niyang binanggit. Iba-iba yung paraan ng pagkakasabi. Wilatul muslimin, wilatu amril muslimin, umaraul muslimin. Pero lahat ito tumutukoy sa pinuno. 3 beses niya inulit dahil sa kahalagahan nito. Nas'alullaha an yahdihim. Umihiling tayo kay Allah na gabayan sila. Wa an yuslih ahwalahum. Nang gawing mabuti ang kanilang kalagayan. Wa nas'alullaha an yuwaffikahum litahkimi syariatihi. Inihiling natin kay Allah na gabayan niya sila sa pagpapatupad ng kanyang batas. Nas'alullaha an yuwaffikahum litahkimi syariatillahi fi ibadillah. Inihiling natin kay Allah na gabayan sila na ipatupad nila ang mga batas ni Allah sa mga alipin ni Allah. Wa tahkimul Qur'ani was sunnati fi jami'i umurihim fi ibadatihim wa a'malihim wa jami'i syu'unihim. Inihiling natin kay Allah na ang sunnah, na ang Quran at sunnah
ang kanilang magiging gabay sa kanilang mga pagsamba. Para sa mga pinuno pa rin ang tinutukoy niya dito. Inihiling natin kay Allah na ang Quran at Sunnah magiging gabay sa kanilang mga pagsamba, kanilang mga gawain at lahat ng kanilang mga kinasasangkutan. Nas'alullah an yuwaffiqahum lidhalika amalan biqawlihi jalla wa ala wa anihkum bainahum bima anzalallah. Inihiling natin kay Allah na gabayan sila tungo sa sinabi ni Allah na doon Suratul Ma'idah verse 49, marapat silang maghatol sa isa't isa sa pamagitan ng kung anuman ang ipinahayag ni Allah. Alhamdulillah. So ito yung bahagi ng payo ni Sheikh bin Baz rahimahullah. Hindi pa yung tapos. Actually, meron pang mga natitirang mga bahagi kasi hinihimay natin yung kanyang mga bawat sinasabi at inuunawa natin bakit niya nasabi ang isang partikular na bagay. Alhamdulillah, para mas maunawaan natin insyaAllah. So tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.